Yan, mga idols. Palengke time ng mga idols natin. Mga isla. Ang mga presyo ng isda dito, mga idols, yan, hindi naman nalalayo din sa presyo ng Pilipinas, no? $5, $3. Ang currency nga pala dito, mga idol, yung $1 is 43 pesos. So karaniwan makikita mo dyan mga presyo ng isda, $5, siguro mga nasa 215 pesos, yan, times 43. Yan tulad yan, $1, ano yun, isang kilo, 43 pesos. Meron mura rin isda, meron din mahal, depende sa isda. Mga tulingan, tambakol, sisig, ano yung sisig niya, tuna, yung gano'n din halos ang presyo. Tulad sa Pilipinas, 215, 200 plus. Ewan ko lang yun, siguro mas mahal ang bilhin yun sa Pilipinas kaysa dito sa Brunei, no? Pero yung mga isla dito hindi halos gumagalaw yung presyo, naglalaro sa mga ganun, $5, $3 per kilo. Ang binili ng kasama ko, tulingan. Hindi, ako yata ang bumili ng tulingan. Panggata. Kasama ko si paring Ian at saka si Anthony, kasama ko sa company. Kanya-kanya kami ng bili dyan. Yan, malaki ng tambako, diba? May malalaki yun, $4 per kilo. $4 is how much sa peso? $4. 172. Yung mga malalapad na yun sa $4. 172 pesos. Hindi na pamahalan. At saka ang palengke dito, walang malansang amoy, kasi malinis sila. Meron din naman naglilinis ng isda, pwede mong palinis sa kanila. Pero hindi ba katulad sa ibang palengke dyan sa Pilipinas na nagkalat yung bituka ng isda, nilalangaw. Dito malinis yung mga nagtitinda ng isda, tsaka walang langaw. Yan ang kagandahan dito. Sana sa Pilipinas ganyan din, hindi malangaw, hindi mabaho. Talagang nasa disiplina lang talaga ng tao. Alam mo, nasa Pilipinas lang tayo, mga tao parang Pilipino rin. Swordfish, mahaba.
daming pamimilian. Solve ang mga buto-buto tapos ng balengke. Mga ilang araw ko ng ulaman yun, 1 kilo, 4 na araw yan. Tsaka ang dami ng sahog niya. Sinigang. Eh sa atin, may nabibili yung tik, 20 pesos na naka-plastic na ba? Kaya yan na yung May hipon. pang sinigang. Ang mahal nga pala dito yung yung gata ng nyug. Yan, mahal dito yan. Parang isang piraso yata ay $3 to $4 yata ang isang nyug na panggata. Tapos hindi pa nila pinipiga yun. Ikaw ang magpipiga pagdating sa bahay. Daming isda. Kailangan sibuyas bawang. Malapit kasi sa dagat dito yung Brunei. Kaya sagana sila sa isda. Sibuyas bawang. Araw-araw yan. May isda sila. Yan, tataas naman kami dyan. Ang gulayan nga pala, mga idol, no, nasa taas. Yan. Yan. Tapat na yan. Andyan naman yung mga gulay. Mga sibuyas, mga bawang, kamatis, ayan, spinach. Ayan, sibuyas nila. Sibuyas nila rito, hindi katulad din sa atin nakakabili ng 4 pira-piraso. Dito, balot-balot. Mura lang ang sibuyas, no? Isang balot na yan, mga nasa $3 yata. Ganyan. Isang balot na yan. Oo nga, no, mura talaga dito yung mga sibuyas. Sibuyas, bawang, mura. Ito. This one. Kamatis, bawang. This one, madam. Yan, tindera, hindi masyadong hindi ko makausap ng English. Pero nakakaintindi sila ng konti ng English. Yun nga lang, hindi masyadong makakapagsalita sila. Hindi katulad sa Pilipino na kahit karakarabaw English makakapagsalita. Ayan nga pala yung itlog. Itlog na maalat yan dito. Yung itim na yan. Kabalot siya sa buhangin, buhangin kulay itim. Bali, ilalaga mo pa yan yung itlog na maalat na yan. Tatanggalin mo yung balot niya sa tubig, tapos lalaga mo. Yan yung itlog na maalat nito. Bili na ako ng pang sahog sa isda. Baba na ulit kami. Ayos na, makan sahog. Wala na. Pero, nakikita ko yan. Umuubos siya ng 1 linggo lang. Isda? Hindi, minsan kasi bumibili ako ng nag-ano nila ako yung dasi. Ganda ng palengke nila, no?
palabas. Palabas ng palengke. Okay. So, yun na lang muna guys, no? Update next time. Please like and share. Wala. Ito na natin, hintayin.